Well, basically, yung Holy Week ay paggunita natin sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo. What better way to, commemorate that sa panahon na matindi talaga yung hirap na dinaranas at daranasin natin. So parang ito yung pakikiisa natin sa kanila o sa kanya. But then again, hindi ito dapat na magpatuloy, ika nga, yung ganitong paghihirap kasi gawa-gawa ito ng tao. Yung digmaan ay gawain ng tao yan. At hindi lang po natin makita siguro sa ngayon, ano, ay yung kumbaga far-reaching adverse effects nito. Pero dapat maramdaman na natin na napakatindi ng hirap na idudulot nito sa mga ordinaryong Pilipino. Binanggit na niyo transport sector, but I do believe that it's not only the transport sector that's going to be very adversely affected by this. Ang dami pa ho na maapektuhan ito kasi mag-snowball ho yun, domino effect po yan. Pagtaas ng presyo ng gasolina, pati ng mga commodity, sigurado ho kasunod na yan. Kaya ngayong Holy Week, hindi lamang po yung pagdadasal, kundi i-interiorize natin that there are times in our life that suffering really happens and then we offer it to the Lord. Hindi man yan pragmatic, pero at least nakikita natin yung spirituality behind it, that we are united with the Lord in His sufferings. Opo, pero Father Jerome, sa ibang pinto naman o sa ibang usapin, kumbaga hindi po natin din pwedeng i-underestimate ang pananampalataya ng mga Pilipino na kahit may mga ganitong krisis, talagang buhay na buhay pa rin po ang mga Catholic practices. Di ba po, papasok po ng Holy Thursday, actually Holy Week. At for sure, alive na alive pa rin po yan, Father Jerome. Well, yung ganitong mga practices naman sa mga Pinoy talagang pinupuntahan nila yan, pinadaluhan, ginagawa din nila yung iba dyan, at buhay na buhay nga. Pero of course, beyond that, makikita natin na medyo ando dun sa isipan nila at saka karanasan nila yung hirap na dinaranas ngayon, dala nga nitong digmaan. But And tama ka, yung sinabi mo na huwag natin i-undermine, no one is undermining the power of faith. At yun nga yung gusto ko na iparating, na ipakita natin na itong pakikiisa natin sa pagdurusa ng Panginoon ay kumbaga genuine ito. Gusto natin na makalagpas tayo dito, but then we have to go through all this and hopefully by, dumating ang araw na katulad din ng sinasabi sa atin ng Simon, may gloria din naman, may kalulatian na darating. Sana maranasan din natin yan in the next few days. But we have to go through the Holy Week celebration or commemoration, and we really have to hold on to our faith. We really have to look at Jesus who is suffering for us, and we offer everything to Him. and para po sa paalala lang rin po sa lahat, ano na ho ba itong mga kailangan nating i-commemorate this coming Sunday to Sunday nga po, yung mga tradisyon na kung ideally na maaaring igawin ng ating mga kababayang Katoliko po. Basically, ngayong darating na Sunday ay magsimba, yung mga kababayan natin. We call it Palm Sunday of the Lord's Passion. So ito yung commemoration ng pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem, kung saan yung mga tao ay nagbubunyi because they felt that Jesus is the Messiah that they were waiting for. Ito yung tagapagligtas nila. But it is a political Messiah sa pananaw ng mga Hudyo. But then again, ando doon yung kanilang, jubilation. So yan ang gagawin natin ngayong Palm Sunday. And then of course, ang kasunod na niyan, yung talagang major na gagawin sa simbahan ay yung Maundy Thursday. Ang Maundy Thursday, ando dyan ginagawa yung Chrism Mass, pagbabasbas sa mga langis. Ginagamit yan for anointing of the sick, and then for confirmation, and then of course, renewal din yan ng priestly promises ng mga pare. Usually, ang misa na yan ginagawa sa cathedral ng mga diocese. And then sa hapon, ginagawa doon yung Mass of the Lord's Supper. At andi dito yung paghuhugas ng paa sa mga apostol, ginagawa yan ng kanilang pare. And then yung pagkatapos yan, yun na, ginagawa na ng bisita iglesia. Ito yung vigil talaga sa altar of repose, kung saan yung Blessed Sacrament ay naka-expose. At yung mga kababayan natin, umiikot na sila sa mga simbahan. Yan ang bisita iglesia na tinatawag natin. Like kinabukasan, Good Friday,
Usually, meron tayong Way of the Cross na ginagawa, pero sa hapon, ginagawa natin yan, Veneration of the Cross. Mga 3 p.m. yan. But prior to that, meron tayo nung 7 last words o yung reflection natin na ginagawa doon sa tinatawag na 7 last words na binanggit ng ating Panginoon habang siya ay nakapako sa krus. And then sa hapon naman yan, pagkatapos ng Veneration of the Cross, ano yung procession? Okay, dito dumadalo din yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin, Santo Entierro Procession ang tawag dyan. Yung kinabukasan, Black Saturday, sa umaga at saka sa hapon, wala tayong gagawin dyan. Sa gabi, eto na yung Paschal Vigil. Misa na yan, pero mas mahaba yung misa dyan. Meron din pagbabasbas ng Easter candle. Tapos yan yung liwanag na nagsisimbolize sa ating Panginoon. No? Hopefully, di ba, lumiwanag na rin ang mundo natin. Dahil nga ay madilim, dahil medyo mahirap, ano? Pero sana lumiwanag din, dumating yung Easter na maranasan din natin na nakaalpas tayo kahit papano dito sa hirap na dinaranas natin ngayon. Opo. And then of course, kinabukasan yan, yun na, merong salubong na ginagawa madaling araw na yan ng Sunday. Pero yung iba naman, ginagawa nila immediately after the Mass ng Saturday, sa gabi, may salubong na kagad. And then of course, yung Easter Sunday na. So yung mga regular misa na yan na gagawin sa mga simbahan. Father Jerome, maiba po tayo ng usapin, no? Pagdating po sa usaping teknolohiya, sa inyo pong thoughts, we want to get your thoughts po sa at least magandang epekto ng technology pagdating po sa ating pong pananampalataya. Well, number one, people have easy access to the celebrations. Meron kasi mga matatanda na hindi na pwede pumunta ng simbahan. Meron din mga may sakit na hindi na rin talaga makakapunta ng simbahan. Pero dahil meron tayong technology, yung mga misa natin, pati mga recollection, ay napapanood na nila. Nakaka-attend sila virtually. So that's one. Pangalawa, meron ding easy access to information. Kasi halimbawa yung mga catechetical, practices na ginagawa natin, yung mga pagtuturo, napopost na natin yan sa social media. So nababasa na rin yan ng mga kababayan natin. Whereas before, kinakailangan muna na magkita-kita bago ka makapagturo. Pero ngayon, mag-post ka lang. At yung pagtuturo ng simbahan, mababasa na yan ng mga kababayan natin. And then of course, yung social media din ay nagbibigay din ito ng safe virtual space para sa atin para magkatipon-tipon. Diba? Halimbawa, nung nagkaroon tayo ng COVID, so ano nangyari dito? Nagtitipon-tipon pa rin yung mga tao. Yun nga lang. Sa social media, katulad ng Zoom, di ba? Yung Facebook, napapanood nila, nagkakasama-sama sila. So these are some of the practical, benefits of the social media. But then again, kapag nasobrahan naman natin ito, yung halimbawa, abled ka naman, hindi ka naman may sakit, pero nag-depend ka na lang dito sa social media, dito na lang magsisimba, hindi naman natin in-encourage yun. So yun naman ang pitfall. Parang binigyan natin ng pagkakataon na ma-excuse nila yung sarili nila. When in fact, hindi naman yun na-excuse dapat. So of course, marami pa yan. Ito lang muna yung practical na nakikita natin. Father Jerome, marami din pong usapin tungkol po sa digital fasting. Di ba? Yung po ang kanilang pananampalataya, kumbaga kanilang Lenten sacrifice. May mga narinig na po ba kayo nito? At ano po ang mga magandang epekto nito? Well, basically, that's the message of the President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, magkaroon ng digital fasting. Palagay ko dapat maintindihan nito ng mga kababayan natin. Yung context naman yan, lagi ka na lang nanonood ng Netflix, o di kaya lagi ka na lang nag-scroll ng Facebook mo, o di kaya puro ka na lang nasa internet. Palagay ko kung wala ka ng ibang gagawin at yun lang, hindi naman tama yun. Ang sinasabi lang naman natin dito is, bigyan natin ng panahon yung pagdarasal, bigyan natin panahon yung iba pang mga gawain natin na pinatutupad sa atin ng simbahan instead of dwelling much on social media. Katulad ng mga binanggit ko kanina. Ano ba yung pwedeng maging impact nito kung halimbawa nag-fast tayo sa social media? Number one, hindi ka makakasagap ng mga fake news. Hindi ka makakasagap dito ng mga, hindi lang fake news, siguro yung mga unwanted, di ba, na mga information. Ang dami yan eh. So, kumbaga kapag halimbawa, pinigilan din natin ang sarili natin ma-expose sa mga ganito. So, yung sarili naman natin na bibigyan ng pagkakataon na to refresh, di ba, to restart, na sabi nga namin sa simbahan, mag-focus tayo. Pag
natin sa Panginoon. Kaya mapapansin ni man, tinabingan nila. Anong ibig sabihin nun? Because we want people to more or less reflect on the passion of Jesus. So not merely looking at, images. Kasi minsan kapag nakatingin na tayo doon, ang dami na nating hinihiling lang eh. Pero itong commemoration ng Holy Week, we more or less want people to somehow, look at the meaning of suffering. Look at the meaning of the act that Jesus did for us. Diba? Nag-alay ng buhay. Ano ba yung impact nun sa buhay mo? So, yun ang dapat nating tingnan. Malilihis tayo kapag puro tayo social media. Kapag puro tayo tingin na lang sa kung ano-anong gusto nating malaman sa kapitbahay natin, kaibigan natin, asan ba sila, ano bang ginagawa nila. So parang pamamaraan pa nga yun, parang nagmamarites pa yung tao kapag masyado tayong engaged sa social media. Maraming salamat po sa lahat po ng paalala, especially as we anticipate Holy Week. Executive Secretary po ng Commission on Public Affairs ng CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines, Father Jerome Ceciliano. Father Jerome, maraming po salamat. Ingat po kayo. Ma'am, maganda pong balita ito sa ating mga Q-citizens, ating mga, at least mga nasa Metro Manila or mga dadayo sa Metro Manila. Walkable po ang Bisita Iglesia Map ng Quezon City ngayong Semana Santa, ma'am. Yes, actually hindi yata masyado pang alam ng mga tao, but pangatlong taon na namin na ginagawa na magkaroon ng walkable Visita Iglesia dito sa Quezon City dahil nga sa laki ng Quezon City at sa dami din ng mga simbahan na meron dito sa aming lungsod, yung mga tao minsan hindi sila familiar or wala silang information na may mga malalapit na simbahan sa kanila na pwede nilang lakarin at i-utilize during our Visita Iglesia. Opo. So, ma'am, ano po yung mga simbahang ito, ma'am? Kung iisa-isain ko, medyo marami. 49 churches kasi ang kabilang dito sa walkable Visita Iglesia. So, ang ginawa namin ay dahil may 6 na distrito yung Quezon City, per district nag-identify kami ng 7 churches na magkakalapit. At I think yung District 1 ay merong 2 route kami na formulate kasi mas madaming churches sa District 1 namin. And then yun, bawat distrito merong specific na 7 churches that we've identified at ang layo nito sa isa't isa ay at most 2 kilometers na I think yung pinakamalayong, iba less than 1 kilometer pa. So malalapit talaga siya, pwedeng lakarin, pwedeng i-bike. And yung total ng length ng ng route natin ay around 10 kilometers lang din. So kayang-kayang lakarin ng all ages. Sakto rin para sa mga runners, 'di ba? Yung 10 kilometers kung kayang takbuhin, pwede ring lakarin 'yan. Ma'am, isang example po dito. Ang ganda, nakikita ko po ngayon, ang tinitingnan ko po ngayon yung sa District 4. At least malapit lang din po dito sa amin, sa aming home base. So kumbaga number 1, mula sa siguro sa may timog ito, sa Scout Fuentebella, St. Paul the Apostle. Tapos pupunta ka ng Sacred Heart of Jesus, Immaculate Conception Cathedral, Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, sa Most Holy Redeemer Parish at sa Our Lady of Fatima Parish. Napakagandang balita po ito, ma'am, no? Paano po ito talagang at least sa 3 years na pong ginagawa? Ano po yung mga feedback na nakuha po ninyo sa ating pong mga mamamayan? So, naobserbahan namin na sa 3 years namin ginagawa ito dahil nga nakikita ng mga ibang mamamayan na may mga naglalakad nga patungong mga simbahan natin. So, naisip nila na doable itong ganitong klaseng pagbibisita iglesia na pwedeng lakarin or e-bike lang yung mga malalapit na simbahan sa kanila. At hindi na nila kailangan tumawid ng ibang districts or ibang syudad. Dito sa malalapit sa kanila, kayang-kaya na nilang makapagbisita iglesia. And siguro timely rin siya kasi ngayon na mataas yung pasahe at mataas yung gasolina. Malamang ito yung pipiliin nilang option. Oo, kasi po kung at least isang parking na lang, 'di ba? O isang commute na lang, maglalakad-lakad na lang, malaking bawas po 'yun. Malaking tipid po 'yun sa gasolina at sa pamasahe. Ma'am, in terms of LGU, QC LGU standpoint, ano po mga units po ang mga naka-activate
Especially kung 10-kilometer radius po yan. So may mga taga-LGU din po ba na present at least po dito sa mga rutang ito? Para sa mga rutang ito, of course, ang inactivate namin is yung aming law and order cluster kasi ang priority namin is of course masiguro yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. So nariyan yung deployment of course ng ating kapulisan, ang Quezon City Police District na suportado ng aming Department of Public Order and Safety at kasama dyan yung Traffic Management Department ng QC as well as ang task force disiplina namin na laging nakasupport sa aming law and order cluster. So, nagkaroon ng coordination meeting kasamang committee na ito and na-discuss sa kanila kung anong mga priority churches and well, lahat naman po ng church ay may deployment pero para sa mga naka-identify sa mapa natin na bisita iglesia, i-expect po na ating mga kababayan na may increase police visibility dito at syempre may mga deployed public safety officers tayo. Again, wag naman po sana medical emergencies kasi syempre ma'am, kung maglalakad po tayo sa initan, mainit na po ang panahon ngayon. Sana po wala po ma-heat stroke. Yes, tama ka dyan. And pati sa mga simbahan, we have an open communication and collaboration with our churches. So kasama din sa pinagandaan yung pagkakaroon ng mga standby medical personnel sa ating mga simbahan. Right. So ma'am, panghuling paalala na lang po sa ating mga listeners para po mahikayat po sila na magbisita iglesia po sa inyo po mga distrito. So, ang ating bisita iglesia or ating walkable bisita iglesia o sa word nga po ni Mayor Belmonte ay energy efficient bisita iglesia ay makikita po natin sa Quezon City Government Facebook page at Quezon City Tourism Facebook page sa mga hindi pa po nakikita ang ating map and route. At iniimbitahan po natin ang lahat ng ating mga Q-citizens at yung mga magbabakasyon dito sa Lungsod Quezon na bisitahin ang ating iba't ibang simbahan ngayong Semana Santa. And of course, wag nating kalimutan na sa init ng panahon, kailangan maging handa tayo, magbaon po ng tubig at payong kung sa araw tayo magbibisita iglesia at kung sa gabi naman po pina-advise po ang lahat na by group po tayo na mag-ikot sa ating mga simbahan para din po mas masiguro yung safety ng ating mga kapamilya, kaibigan at mga kababayan. Maraming salamat po kay Ma'am Ira Barata, Officer in Charge ng Quezon City Tourism Department. Ma'am, thank you po. Have a blessed Holy Week. Thank you then, Mix. Thank you.